Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes, pitsa 19 sa buwan sa Mayo tuig 2026. Kami inyong mga alagad sa kahanginan. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Ubanimento sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Nya attorney, unsa atong unahon karon? Unahon sa nato pagpadangat partner atong weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Niya sung linya Sir Manny John Agbay. Maayong buntag Sir Manny. Yes, Attorney John, may buntag sadog sa inyo ang mga sugid to paminaw. Mao na ito ang latest weather update para karong adlaw Martes, May 19, 2026. Ang Intertropical Convergence Zone o kining panagtagpo sa northern ug southern hemisphere nga hangin ang mo'y nakaapekto karon og nagdalag mga pag-ulan dito sa may southern Mindanao. Kawas aning ITCZ, wala tay nakita nga low pressure area or bagyo either sa sulod or gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. O para sa tuwang forecast, weather condition para karong adlaw para din sa Metro Cebu, lakip na sa Tibok Visayas, ay makas natin ipunta o generally for weather condition, maglabi ang init sa adlaw, gawasan lang ko na mga lumalabay ng mga ulan, ug mga isolated na thunderstorms, mikan aning yesterday. So, posible nga po ng mga flash flood o landslide, labi na kung nagpalit ng mga pagbundak sa mga ulan. So, padayon lang nga mag-monitor sa mga gipang issue ng mga thunderstorm advisory na gipang-post mo sa among Facebook page nga Pag-asa Visayas PRSD. Samtang hinay nga to nasa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa silangan nga to sa amihanan silangan amo Puslabi sa Tibok Visayas. Dinambalod sa karagatan hinay nga to nasa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Metro Cebu ang atong dagat niunas gani alas 4:47 sa kadlawon ug motaob alas 11:48 karong adto. Temperatura sa karong adlaw mag-range gikan sa 27 to 33 degrees Celsius. Atong maximum heat index forecast karong adlaw taas yun nga abot na sa 41 degrees Celsius nga naa sa extreme caution nga category. So kung na may plano mo gawas karong adlaw ay kalimti nga magdala og payong ug pirmi mo magdala og tubig. Kay posible ni ang heat cramp o heat stroke kung padayon na mag-expose sa init sa adlaw. Sunrise na to ganang 5:22 AM, sunset 5:59 PM. Ug mo lang kanatong latest ug update ni si Manager Nagbay maayong buntag sa tanan. Sir Manny John. Yes sir, ma'am. Yeah. Hi sir. Sir, unsay pinakataas nga natala nato nga heat index kagahapon? 42 sir. Ma'am. 42. Okay, so posible nga karon 41 ang highest nga projected, no? Yes ma'am. Okay, are we expecting similar nga tag-as kaayo nga levels of heat index in the coming days? Yes ma'am, expect nani gyud tong range sa atong index no, 41 to na sa 42. So expect nga magkuan lang ta mag precautionary measures ta, magdala tag mga tubig pero og magdala payo kung gawa sa atong panimalay. But so far sir, aside from heavy kanang taas nga heat index, wala tay laing nasigpatan nga possible weather disturbances in the coming days. Yes ma'am, wala ra tayong mga weather disturbances aka or bagyo. So for weather na ta sa susunod mga adlaw. Okay, thank you Sir Manny John Agbay, o good morning yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon,
Asa man ta? Arita sa itong front pages. Okay. Sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Senator Sara answer impeachment charges. Sa Super Balita, usa patay sa inkwentro sa kapulisan. Sa The Freeman, for Vice President Duterte's trial, impeachment court convenes. Sa Banat News, impeachment trial sugdan human nag-convene ang Senado. Sa Philippine Daily Inquirer, VP impeachment trial on as Senate convenes court. Sa The Philippine Star, Senate Impeachment Court summons Sara. Sa Manila Bulletin, Senate convenes as impeachment court. Ug sa Tempo, gunpowder proof. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa mong pagbalik atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa itong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga dili paglabay mga basura sa mga sapa gihingusgan sa kagamhanan sa syudad sa Subo. Tungod niini gihangyo ni Mayor Nestor Archival ang mga barangay kapitan nga tabangan ang syudad sa Subo sa maong kampanya. Ang kasayuran ni hatun ni Gian Navarro. Usa sa mga gingusgan karon sa Cebu City Government mao paglikay sa mga basurang gipanglabay sa kasapaan nga moderetso no sab kadugayan ngadto sa kadagatan. Subay kini sa gimong coastal cleanup duol sa mga kabalayan sa Barangay Pasil ug Ermita ning Dakbayan. Matud ni Mayor Nestor Archival nga 90% nang nahuman ang pagpanghinlo sa mga coastal barangays nga gipadayon sa miaging semana. Nitabang niya ng panahon na ang mga kawani sa Department of Public Works and Highway 7 dala na ang ilang mga kahimanan aron paghakot sa mga nagtipon og basura sa dagat. The DPWH actually helped us during that cleaning
putting all the equipments nya kita nagbutang tag resources like equipment itong mga dump trucks. Nag-usap ang pagtuo sa mayor nga nag-abot usab sa dagat ang mga basurang gipanglabay gikan sa mga kasapaan. Karong nasinati ang pagbundak sa uwan sa ubang mga dapit. Gihangyo usab ni Archival ang mga barangay captains nga tabangan sila sa mong kampanya. Matud sa mayor nga kinahanglang mas masabtan sa kadaghanan nganong dili man ang iyang ilabay sa bisan unsang agyanan sa tubig ang mga hugaw nga gimugna sa mga tao. Nya gado man magbutang ta og trash trap kada gyud areas. Not only one, probably 3 or 4 depending gyud sa kadaghanon sa garbage or sa plastic garbage kadaghanan is 90% mangyud ana. Ihagyo usab sa mayor ang Department of Public Works and Highway 7 nga mapunduhan og apil ang pagpanghilo sa mga coastal barangays. Kini aron magpabilin ang kahinlo sa kadagatan ug hayan madani ngadto sa tanang mga nang-agi ilabi na sa South Road Properties. Yeah, ang iyang murag coastline hangyo nato nga mag-move tagamay kay the moment manggod nga naay bagyo maigo didto ang mga tagbalay. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin katapusang adlaw sa voter registration alang sa barangay ug SK elections gidagsa didto sa Mandawi City libuan ka mga botante ang ilang natala. Ang kasayuran niadto ni Mary Rose Sagarino. Nidagsa sa usa ka mall sa Barangay Ibabaw Istansya sa syudad sa Mandawi ang gatusan ka mga tao sa wahing adlaw sa voter registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections karong Nobyembre 2. Alas 12 sa udto pa lang, miabot na sa 500 ka mga individual ang nakaparehistro. Gilauman sa Comelec Mandawi nga mas daghan ang magparehistro sa hapon. Nag-andam sila og 1,500 ka mga priority number. Matud sa Comelec Mandawi nga gilauman na nilang ang mga tao murag sa matag deadline sa voter registration. Ang akong observation no kay ganahan gyud ang mga tawo mo rehistro sa last day. Kay prior to this day no like Sabado adto Biyernes mingaw man abi namo nahurot na namo rehistro tanan pero turned out ganahan gyud ay sila nga motunga sa last day. Giba na barang moabot sa 8 ngadto sa 10,000 ka mga bagong butante ang naka-register gikan sa pagsugod sa registration Oktubre miaging tuig hangtod karong Mayo 18. I-compare nato sa previous nga last day no dili kayo siya as daghan kaysa sa una. Amo pong nabantayan mas daghay mo rehistro kung ang upcoming elections will be presidential. May among nabantayan mas daghay ganahan mamutar kung presidential election. Sa kinatibukan, moabot sa 230,000 ang rehistradong botante sa syudad. Sa laing bahin, daghan usab ang miapas sa katapusang voter registration sa Dakbayan sa Sugbo. Gipahigayon kini sa usa ka mall sa Barangay Tejero ug laing mall usab sa South Road Properties aron pag-atiman sa mga first-time voters, mga transferees ug uban pang magpa-reactivate sa pagkabutante. Full force ang mga sakop sa Comelec Cebu City North ug South District aron pag-atiman sa mga nagparehistro. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Caritas Philippines ug mga obispo na nawagan sa mga senador nga magbaton og kaakuhan nunod sa pag-convene isip impeachment court. Lakip sa mga miduso sa panawagan, mao mismo si Cebu Archbishop Alberto Uy. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Giduso sa mga kaobispuhan sa nasod uban ang Caritas Philippines sa paglusad og mga kalihukan aron ipanawagan ang kaakuhan sa mga senador nunod sa pag-convene karong adlaw isip impeachment court. Kini aron hukman si Vice Presidente Sara Duterte kinsang nag-atubang og reklamong impeachment tungod sa nailaing mga pasangil. Nakigiusa among Social Action Network sa Simbahang Romano Katoliko ngadto sa nagkanilang mga kaobispuhan ug kaparian aron awhagon ang katawhan nga mopahigayon og prayer rallies, bell ringing campaigns ug uban pa. Kini aron ipanawagan ang pagpanalipod sa mga demokratikong institusyon o pagpatigbabaw sa rule of law. Apil sa mga namirma sa mga panawagan sa Cebu Archbishop Alberto Uy nga daanang nanalangin alang sa kaayuhan sa nasod human sa mga kaguliyang nga natala sa Senado. Alang sa Caritas Philippines, mas mainungdanon ng pagpahigayon og mga mainungdanong demonstrasyon sa tinguha nga hiusahon ang katawhang nanawagan og matarong nga matang sa panggobyerno. Gihangyo usab sa mga grupo ang ubang katawhan nga mas maayong lantawon ang impeachment process isip sukdanan sa tulubagon sa mga magbabalaod inay sa pagdapig ngadto sa bisan kinsang politiko.
Dugang pa sa Caritas Philippines nga kinina ang tukmang higayon sa pagpalanog sa hiniusang tingog, human nga nagiyan sa nasod ang laing-laing mga suliran. Gikan kini sa grabing korupsyon hangtod sa pagkahugno sa ekonomiya nga pinasikat usab niini. Laing awhag usab sa Caritas Philippines nga mag-ampo ang katawhan matag udto ug gabii alang sa mga senador, prosecutors, defense lawyers ug ubang opisyal nga malamtagan sa mga angayang himuon sa impeachment court. Gian Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, Mandawi City Police Office nakatala og mas ubos nga kaso sa mga krimen gikan Enero hangtod Mayo ning tuiga. Ang MCPO giila sa Police Regional Office 7 nga maoy Best Police Office alang sa tuig 2025. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipasidunggan sa konseho sa syudad sa Mandawi ang Mandawi City Police Office, gipanguluhan sa direktor nga si Police Colonel Cirelo Acosta Jr. Kinisubay na sa pag-ila sa Police Regional Office 7 sa MCPO nga Best City Police Office sa tuig 2025 nga ang awarding gipahigayon ni adtulang Pebrero. Atol sa sesyon sa konseho, gipresentar ni Acosta ang sitwasyon sa peace and order sa syudad gikan Enero hangtod Mayo. Sa kinatibukan, moabot sa 263 ka crime incidents ang natala ni adtong Enero, misa ka kini og 25 pag Pebrero ug Marso. Samtang sa Abril, miubos kini ug mas niubos pa karong Mayo ngadto na sa 60%. Apil sa mga operasyon, ang loose firearms, illegal drug operation, wanted person, safe city initiative o illegal gambling. Ang hugot nga operasyon o presensya sa kapulisan ang rason sa pag-ubos sa krimen. Na naghahatag sila instructions na dapat aggressive dapat felt ang presence sa atong kapulisan sa ground para ang mga tao na sila dayon, makadagan na sila kung asa ang mga pulis na ito. Kaya naman atong pulis sa barangay na nasa kalsada. Magpadayon ang mga illegal crime operations sa MCPO. Ang Mandawi Police, adunay 884 ka mga pulis personnel. Makita nato atong mga kapulisan sa kalsada na daghan. No? Natay fixed visibility points, ginatawag, napon tayo elevated outposts or observation points. Bukod pa sa atong mga big patrollers o motorcycle or tactical motorcycle riding units na kung asa nakabantay ni sila o magtuyok-tuyok sa atong mga kalsada. Atol sa sesyon, ni padayag usab si Acosta og mga suhisyon, pagpangayo og tabang sa konseho sama sa problema sa vandalismo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, mga street performers sa Dakbayan sa Sugbo buot ipahimutang sa Plaza Independencia. Kabayan kini sa lakang ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Human gisaway sa publiko ang pagdakop sa usa ka lolo nga musikero. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Buot ni Mayor Nestor Archival nga ipahimutang una ang tanang mga street performers sa Plaza Independencia aron makapadayon silang naandam binuhatan. Himuon kini matag Sabado aron makahigayon ang mga buskers ug ubang performers nga makahatag og kalingawan ngadto sa tanang mga dumuduong ug hayan makadawat og tip gikan sa mga nananaw. Kining usa sa mga laka nga gihimo sa kagamhanan sa syudad, human gisaway sa publiko ang pagdakop sa masakop sa City Anti-Mendicancy Board ngadto sa 68 anyos nga lolo. May numdumang gidakop ang maong musikero tungod lang sa pagpatukar daplin sa dalan sa pasangil nga nagpakilimos. Giton ana sa City Attorney's Office aron pagsubay kung kinanglanon ba ang permit gikan sa syudad aron magpadayon ang busking sa Plaza Independencia. Makakuha sila og certain amount of money. Either ang city government muhatag niya or it could be katong ilang box. So these are things nga gitun-an pa. Na kung ingon nga, sige, ato lang silang tagaan as a music kanang entertainers. Ang parks maoy muhatag ana. That could be done. Karong gawas doon na ang 68 anyos nga lolo giawhag kini sa mayor nga mag-perform gihapon sa Plaza Independencia. Kini aron usab makapadayon sa pagpakita siyang talento ngadto sa mas daghang mga tao. Samtang nagpadayon ng investigasyon sa city government kung aduna ba'y sipyat ang Anti-Mendicancy Office sa mga lagdang gipatuman. Nasairan nga kalimanang gisitahan sa mga tinugyanan ang maong lolo tungod lang sa maong naandang binuhatan. During the time, wa ta kay bao kung tinuod ba nga wa siya nangayo. But as per report, nangayo gyud na siya. Dili ko kay bao kung unsa ka tinuod. The report was saying that nangayo na siya.
Nya gihatag na siya dito sa pulis. Ian Navarro, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Saturday 47. Kanya mo break sa ta attorney Break sa ta, partner. Murag napaw imong lap na. Grabe si Pao. Break sa betata kay apike naman sa oras. Okay, balik nato arita sa atong mga pagiskot-iskot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lanchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster,
Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong gisubay. At taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy o karon sa itong mga pag-isgot-hisgot mga higala. Atong isgutan partner sa local lang, atong kung nakabantay ka, I don't know nakabantay ka partner sa inyo ha, but daghan ang nagkuan partner na perwisyo tungod aning mga rotating brownouts nowadays. Pero ingon akong anak basin ko nog kanang na specialan ko na may gamay kay she felt special the other day. Ngano man namoy generator. No, I don't know whether kay naman to yung schedule nga possible, di ba? Ano man na possible oo. rotational brownout 9 o'clock, so busy ka siya charge. Oo. Mag-charge ko, mag-download ko kay basin mag brownout dugay mo siya niya. Wala ko na siya magamit. Kanya woman na brownout, so niyo siya someday to. Ginan siya siyang papa possible ram sad be. So when you say possible, pwedeng ma-brownout, pwede sa dili. Ay, ang bata in town, lipay kaayo, nga wala na yun ang brownout. Oh, pero nagandam siya. Matag andam siya. That's good, no? Kay kani mga susa mga brownouts are to be expected moving forward pa partner. In fact, kagahapon ang NGCP may pailawom sa Visayas grid sa under yellow alert. So ang pasabot anang yellow alert, kuwang ang supply sa kuryente nga mo resulta sa mga rotating brownout sa mga bisag asa nga franchise areas aning ato ang mga electric companies or cooperatives partner. So mo na kagahapon as of 2:30 PM ang National Grid Corporation of the Philippines ana sila nga dunay yellow alert from 3 PM to 9 PM. Murag rush hour maginano hapon pa doon sa buntag. Peak o gamit. Oh, murag peak yun ba. So, and then the same ang comment ni DOE Secretary Janet Garin kagahapon pod niingon sa partner nga mag-expect na lang kuno ta og mga more rotating outages. In fact, dili lang karon ha, but even towards the end of the year kay tungod kuno aning threat sa El Nino nya May cause attorney? I don't Tungod know. sa El Nino? Are likely Mas to persist. nag-rotational brownout pa manon taron kaysa atong tag-as kay precious crudo. Mao gyud. Kay ang kini ko nung matod pa, despite sa drop sa demand during the rainy season, ang at least one more yellow alert is pending or is still projected in Luzon along with 7 in the Visayas. Gabi partner no? So, yellow alert kay naamo gud mga grids ang NGCP niya. Sa Luzon dunay yellow alert, then 7 kuno ka mga yellow alerts in the Visayas, then unom in Mindanao. Sa Visayas, unom ka red alerts may be raised during evening peak hours. I think mao ni ang katong giingon nila kagahapon. O ang ako yung problema ani attorney aside from the discomfort no is kanag yung mga nasa ospital oy. The moment it hits ba, you could be in a machine that is supporting your breathing in a undergoing operation unya di gyud lalim. Yeah, di lalim and even knowing the situation kanina niingon si Sir Manny Jan Agbay nga 41 degrees Celsius Yes. ang heat index. Expected highest niya gahapon ni igo gyud 41. So mangita gyud tag kapasilungan, mangita gyud tag electric fan or aircon nya kung walay kuryente diha murag saka ang sapot sa utok siguro. Kana sa yung kuan, kana yung bedridden nga kanang seniors ana baloy pod. Oh, kana gyud partner. Kana mga naa sa ospital may kinahanglan gyud og kining kuryente alang sa ilahang
whatever situation they are in ba. And not just that, I think sad economically partner maka-affect sad siya. Yeah. Kay of course mahunong man ang ato ang mga patigayon atong negosyo tungod aning kuwang sa supply sa kuryente, but this is not something new. Kay every year I think basta inaron mga summer season Nagyo mga inana. Naa magyud mga Solar inana. na ta oy para magamit na to ang kainit sa kuan panahon to, you know. mag-solar save. na ta pero murag Mahal mama na kaayo dayon. ang implementation. Mahal kayo ang initial lagi ko pod. Yeah, but in the long run, murag imo mo kuno ma-recoup imong Yeah. investment. Oh, I have friends nga naginana niya. They are now selling kanang excess energy to their kuan. Kung among silingan sad kay ilahang atop kay puro gyud solar, so katong time nga nay brownouts or katong nay nagbagyo then walay kuryente, Okay ra sila. they were very much willing ari lang mo pag-charge attorney kay kung wa pa mo diha. So Wow. Thank you for mga kuan nga neighbors. kind-hearted neighbors. So mangin anak partner karon siguro magtipid-tipid ta sa kuryente unya kining rotational brownout. I think let's have more patience about ani mga brownouts kay murag mo linger pa kuno siya unya kana siguro paabot tag kanus ani mo kuan mulurang-lurang ang demand kay aron ang supply murag dili na inana ka kuan Ubos. kuwang. Yeah. Nakadihay laing lokal nga hisgutan partner nga. O man kaayo ron chika-chikahan. oy kanang di man kaayo ron nindot ang local murag ang mga thrilling nga mga saleda na mas national level ang nagkuso ang medyo ni saka ang interest sa local katong tigulang no nga gidakop kay nagpatukar on the streets, and then now sa balita to kaganina plano ni Mayor Nestor Archival is ibutang sila tanan sa Plaza Independencia, but yeah, but kung imo sang tanawon kinsa man sad ang mulakaw sa Kinsa Plaza mo? Independencia, Okay, no? mga nag-jogging. If mag-busking ka ba? Way mo tanaw. Yeah. Way mo tanaw. Tinod. And then how different is it nga imo siyang ibutang sa Plaza Independencia in some other place? Nganong sa plaza raman sad siya. Why not, Mayor? Hindi ako nahunahunan. Karon ra gyud ko nahunahunan. Why not? Every few meters, diha sa kadalanan sa Sugbo, why not put an art station? Kanang people who are artists can use there. Nga schedule lang para ma-accommodate tanan. You can be busking, you can be playing the guitar, whatever musical instrument, you can be painting, sell your craft. Grabe nimo og grabe nimo og creativity ba. Nag-istorya ra ta diri nya dahil naadayon kay ingon ra ba si Mayor Nestor Archival to my critics, you can be my consultants. Pero yeah, because kini mong good kanang lisod mong good siya if diha lang po. It defeats their purpose for doing what they do. So, itong mga statua, if pananglitan, ibutang na to, ilimit na to sa Colon, Heritage Walk, naman na Heritage Walk din ha, kay oldest street man na. Kung imo lang nang ipakatag din ha, kanang limpyo lang, yan na lang yung area. lagi imo Wouldn't art it be? station every Oh. 5 meters. Art stops. Art stops. Wouldn't it be nice? Di ba? Murag nindot sa siya nga proposal partner. Sige, atong tan-awon na ako i-implement man ng Mayor Nestor Archival imo. Murag Diba? feel na ako consultant na jud ka si Dili oy. Pwede siya NA, New Artist New Stops. Artist Stops. Nestor Archival gyapon. Ayaw na, sobra na. Ayaw na. Sobra na kay bahala. Pinaka-afford si Mayor nimo. Kalain. But I think nahimo siya na in a ways na sensationalize siya because we saw the reconnection or we saw katong homecoming sa lolo pagkahuman niya gidakpan, and then iya taw gigakos-gakos ang iyang apo ko no nga 3 years old nya matod pa niya ang iya ko nung gibuhat is para atong para sa iyang family. Kaya ang ato ang push man ana. I understand sad no that ang probe is just doing their job, anti-mendicancy board. Okay. But if you are performing in that art stop and kanang performing gid ba, painting, doing whatever your talent, and people give you, that's called busking. That's called busking. But niingon man gud to si Mayor Archival gud nga kaning naa jud ko ning nakakita nga usahay gyud. Mangayo gyud daw siya. So Okay. that's another story because even if the law is harsh lagi, we have to follow the law. Yes, but kung imo sad na sila tanan ipatawag, i-assemble nimo, ingnon nimo mag-assign ta ha. Pero kung di ninyo assigned nga schedule,
ayaw lang, puyo lang mo, adto lang mo sa plaza. Mm. But if mo ni mo schedule, then imuha na a time to perform. Yeah, so mo na ang mga kasikas dinhi sa Sa dinhi sa atoa, sa dakbayan sa Subo, char. Ug karon adto ta sa kasikas mo dito sa national partner. Di naman siguro to kasika sa Kagulian. oh, inana. Pagsulob na nila ilang mga robe. Robe. Oh, tawag diba? tapis. Oh, robe sa gabi sa dan tapis mo ra padumang laba. Diba? So, gipangsulob na nila kaghapon oy, ngayon kay sila kay nanumpa na sila nga they will uphold the constitution, Wow. that they will treat the impeachment complaint fairly, they decide it fairly. Fairly good, not according to my political kuan. Oo, isig ka. Kuan lang sila, isig ka post lang sila sa ila. Si Senator Bongo nag-live, si Senator Wow. Risa sa nagsige Wow. og reels. Si Senator Alan Peter Cayetano nagpa-press con immediately before. Wala siya na hapak sa lamesa. Wala na siya Okay, sa okay. lamisa. Basta mag-robe ka, di na siguro may mga pakong lamesa. Kay ingon man ang palas nga you were not under attack. But I felt attacked. So, kagahapon sad, I think, on the more concrete nga point, kay gipadad-an na nila og summon si VP Sara, no? Nga, ay importante magud ni magpadad-an ni og summons ang subject of an impeachment proceeding partner aron maka-acquire ka og jurisdiction over his or her person aron whatever the results of the proceedings, at least mo bind sa imuha. Kaya kung dili nimo i-receive or dili ka padad-ag summon, kamukha mo ra diha wa nay bearing inyong decision diha. So bisan pag di ka mo tan-aw, Oh, mo na gitawag you've yeah. been served. Yes, kay na-receive man nimo ang gisumunan man ka. So kaniya itong mga kuan, gisumunan na, ang pangutan na maminaw ba sa summons or dili, considering that they had previous statements nga nangandam na sila. Ato sa mga senador, kay mumangyong ginganlan, nga nagsulob gid sila, dili to tapis ha, robe in town to. Impeachment robe. Impeachment robe nila, ilan ang sulubon, tanawa ang point aniha, nisulob sila sa robe attorney, aron ipakita or isignify ang ilang pagbalhin gikan sa ilang pagka-traditional nga magbabalaod ngadto na sa pagka-impartial magistrates or judges. Ang tanong, Hindi magic, no? Hindi ka isa na all robe, no? Diba? Impartial na ko nga magistrate. Oh, na kuno ang pagsulob ko ni ani nga robe nagpasabot nga doon na kay judicial authority nga makaklaro kung asay distinguish nimo sa imong pagka-regular nga magbabalaod ngadto na sa imong solemn and dignified position as jury. Ang pangutana, mao kani. What's in a robe? What's in a Ang robe ba makakanang limpyo sa imong konsensya, makalimpyo sa imong kasing-kasing sa pagdesisyon with neutrality and impartiality? I Or don't know. It props remains to be ra siya. Props ka na. PR sa kaayo nang mo transform dayon because I think ikaw mismo sa bisa kita partner naman jud tay own biases na daan. But when you go to an impeachment court, and I think difficult sa ding ilahang posisyon karon, no? Especially kanang walay klaro pa nga baruganan sa pagkakaroon kay murag bisag unsay imong buhaton, murag naa jud kay mabasyog ka. Murag mao ni bata if you are balik lang kita sa theory nga supposedly tan-aw nimo ang charges nya dayon, tan-aw nimo ebidensya, and based sa ebidensya nga gipakita, enough ba na nga to prove conviction or an acquittal or to merit an acquittal. Balik ta sa balaod. Kumutim gingon Duralex Sedlex. Magunsa man ang gahi ang balaod, nagpabilin siyang balaod pero mo ba na ang nahitabo? Subject to interpretation with personal interest. Grabe kayo. Kanira ba sila, it's a very interesting kay murag friends lagi kay sila tan-aw, no, pero behind closed doors di ay to kay murag na ay something brewing nga dako nga wa sa ta kahibaw, but nay mga aso
nga nakaipsot sa mga lusot-lusot, mga lungag-lungag. Oy, pag Atong kada kong intriga, mura limang ka, mura nagpalina. Sana yung gibuyag-buyagan, di ha? Kay kung kuan, na yung mga aso kuno nga nagkuan. Pero, bisan pa mag-unsa pa ng mga aso nga imuhang nakitaan, nga nang lusot na gikan sa mga corners and crevices of the Senate, beyond the four walls of the Senate, nagpabili ng kabaturan nga Cayetano, nagpabiling Senate President. Pero, ang headline sa Inquirer, for now. What are you trying to say? As an OA person, what are you trying to say? Ang bright try makasabot, ana partner. But ang mga headline sa uban, like kaning sa Philstar for example, Zubiri moves to minority. Nga naman na. Ejercito rejects Cayetano's majority offer. Nga naman sad na. So, sa una, ang ni-abstain, karon ni Balhi na. Nga naman. Ang mga ni-abstain, naana sila baruganan. Si Zubiri, ni associate na sa ilaha, ni-associate na to the minority group. This is the group of Senator Tito Soto and company. Yes. So, yan, kana imong giingon nga mga aso, apil sa maong mga aso, ang mga gikan sa mga nagkalain-laing tinubdan, nga ni kumpirmar, nga sa wa pa nagsugod ang sesyon sa plenaryo kagahapon, dunay mga kumpirmasyon, nga dunay mga chika-chika, kulo-kabildo, huhungihong. Panag-ilisay og mga panahom. Pero taliwa sa mga pagkulo-kabildo, makaingon sa gatag doon na gid nay mga kanang mga wheeling and dealing. Kanang unsa man ako ning ikuan, okay ka. Imo ni unya kani. Ana, di ba? Wa ka di ba? Imo ni nga committee, ihatag ni namo nimo, balhin ka namo. So welcome to Philippine politics. Yeah. Lakip kuno sa gipanganlan attorney, mao sila si Senator Cheese Escudero, Mig Zubiri, and Tito Soto kinsa giilisan last week lang. Pero kanang naputol ang panagna sa uban nga kanang over the weekend nga ang katukunong pag-presidency ni Senator Alan Peter Cayetano, mura ba kuno tog kanta lang nga isang linggong pag-ibig kay nakalabang in fairness, in Fairview, in Fairmart, nakalabang siya sa pipila ka mga nakalabang gid siya usa ka semana. Congratulations. So di lang siya si APC. 7 days lang. So kana tan-aw na daghan kuno ro gipang consider bisan kato si Senator Kiko Soto nga dili interested sa Senate presidency. So karon unsa man ni kay sa pagkakaroon na naman kunoy numbers ang minority to unseat kay Tano kay wala daghan sa bitaw nawa naman si Bato ang pagka Senate President partner kay number 1 na mga ingon nga ang sabot kuno chika sa Chinese community. Chinese community. Ayo, Chinese. Allergic ba kayong mga tao? Sa foreign community. Tamo na, bisag unsa, basta foreign community, ang chika, kay nagsabot ko sila, but ngano man ko nung naa pa may more qualified within the majority group nga maoy Senate President, but nganong si APC man jud kuno ang nahimong Senate President or SP. Ikaduha, na mga ingon sa partner nga iya ra kuno gigamit si Bato. Kay number 1, after 6 months of hiding, all of a sudden, I think Bato even confirmed this partner in interviews nga it was Senator Alan Peter Cayetano who actually told him to appear that Monday in the Senate to vote. Pero attorney, walay manggamit kung walay magpagamit. So in short, naginamitay ra mo. Naginamitay sila. Naginamitay lang mong duha. But I think gi-offeran sa siguro siya nga under o nga tagan lang kag protective custody, and in fact ang iyang kunong sakyanan, si Senator Alan Peter Cayetano may nag-instruct siya nga, okay, so makay ka lang dyan sa Banayan and then all of that. So, kaning basic unsa sa gi-offer, niya basin sa si Bato nga, if you are into hiding, if you are a fugitive, you know naman, imong frame of mind, wala ka kaibaw kung sa ibuhaton, and then, you are also dagan gani siya. You are also thinking of the future nga, okay, if I will not do this, and then mapresidente si si Vice President Sara Duterte, so asa man ko dadon, so might as well do this now. Uy, murag kang textmate ni Bato de la Rosa, attorney. Uy, wala si Bato sa amo. Pero atong klaroon, kiningon na Bato ni larga ngadto sa M.
So pwede Mindanao, pwede sa Medellin. Pwede na bisag asa. Magunsa man din taon si Bato dito. Mangmuon, mamupuog ka ng tubo. Mamangos. Oh. Yeah, but kana sa partner, so kana I will not murag daghan sad ang mga wala kauyon, but naka-survive siya and with the help of a few biblical verses. Wow, Proverbs. And mga katong prayer meeting dito nga nay panapaluhod. Gi-pray over siya. Pray over siya. Ayaw po na ng paluhod-luhod at Iyaha man kay sana. kuan sad, wa man ta kahibaw sa iyahang kasing-kasing. Yes. Basta ako motuo lang gyud ko nga sa gayon nga gamito nimo ang Ginoo aron nimo nimong props, dili pod na magsilbi nga. Ang gaba sa nimo Ana Israel. ba? Oh. Sige, ana lang ta. Hatagan na to sa benefit of the doubt. Of Pero the tanaw doubt. na tong track record good. Kung magaingon mo si Trillanes, bakakon magugunin tawana. Bakakon makunong ni-resign as a DFA secretary, maong ni-resign as a House Speaker. As a House Speaker sa una, there was an agreement to have term sharing Ikaw with ba Lord. ganina imuhang textmate kay si Bato karon si Trillanes na sad kadaghan ba nimong textmate? Dili, oy, gibasa na ako ang mga balita Okay, niya. Dayon okay. kinisang reels, maoy magsigig suggest. Wala na, unsa tungod na siya mong algorithm. Ningon ng Meta, ganahan si Attorney Janane. Ako yung ningon ng Meta. Guys, palihog ra gud kog feed, ani nga kwan. So, kana, tinuod, there have been talks before of term sharing sa time sa previous nga Yeah, kuan. administration. Yeah. Nga wala kuno kay iya man kunong gi iyang gisolo in other words so to speak. So and then now karon sad so na you can quote whatever biblical verses, that's well within your right. Namo gitay right to our beliefs. But you cannot blame other people sad kung yung ka ay Krito ay kuan kining tinuod sad. something. So ano sa partner medyo kubot pa karon sa lukot. Pero sige, tanaw na to. Exciting na yun, kay basig while nagsugod ang trial na ay magsige, na mutambling. Mutambling diri, mutambling didto. Oh, unya naabay ay duha ka party-less lawmakers nga ni resign sa Kongreso. I don't know. Very timely, no? Party list. Could it be because of the voting Voting? that happened? The pressure that might have been But unsa man, sige, felt? unsa ila mga votes man ani? No, yes. Yes, mga yes ni. Mga yes sila nya dahil ni resign. Nang luod siguro, dele lang. Wala siguro nakakuha sa I don't know. Natong Depende. giingon. Ay, ako nadunggan. Ay, unsa man yung nadunggan? tinalang ko mo chika. Oy, kay kuan niya, mahibaw yung, oy, kinsa man, kabay, kay labi sa mga source. Ta, di ta mangayo. Dili sad may mangayo. Dele lang. Wala man sa taga-iya akong source. Okay. Kung ano nga tagal mo sa imong source? Sa imong source kay Kuan sa DSIA. Mga kuan lang pod, mga namo koy daghang sources You know, a very good source kanang mga staffers. Kana the lower you are on the food chain, the more information you get. Tinuod ay. Mayo ha gid ano partner. Because yes. Mo ni dapat yun mag-abogado. Dili, Dili man magpapreso. Tinuod bitaw. Shout out sa akong favorite source. Akong favorite source when I was a reporter, photocopier. Yes, sa Palace of Justice. My friend. Photocopier. My friend Peter. Nag-file nimo sa mga pleadings. Mas photocopy. Pwede ko nimo kuan. As tang abogado, lupigon sa mga photocopier. Kaya mo ano itong abogado. Masam na dong, ay, bad copy. Bad copy. Yan ay yatag ato sa reporter. Ay, wala sad may nag-ingon. Pero dagan siyang bad copy. Bitaw sa kanya, tanganan attorney. Especially because, gisomo na nila si Vice President Sara Duterte. So, kung unsa na po, murag, kung sa chess pa ni nilihok ng Senado, karon tanaw na to kung unsa say buhaton sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte kabahinan niya. Yeah, and I think ila naman mao ni ang giingon sa camp ni VP Sara nga we will address it in the right forum, and this is now the right forum, and I think they're ready. They are given 10 days to respond, no? Oo, unya kung di siya motubag unsa mahitabo, padayon na ang trial. Padayon whether there is a reply or not to the summons. But I doubt if walay reply. Of course, they will have to reply. Nagangga sila abogado. Oh, inigtubag nila 10 days to respond ang kampo ni Duterte. Inig-respond nila, tagaan sa dog appropriate time ang prosecutors, which is kaning sa Kongreso, aron mo tubag sad sa tubag sa mga Duterte. Yeah, kana. Yeah, ingon si Senator Camille Villar nga respect us sad. Uy kay kanang wa mo kahibaw how to be under pressure.
Well, sorry, Madam Senator, but respect begets respect. If you feel that you are not respected enough, maybe a good time to reflect nga no pod. Question lang na. But ako, para nako, makaingon gud ko nga, the only time nga I will demand respect, kana sigurong tanaw na ko nga, gibuhat na nako ang tanan, nagtinarong ko, niya, walang gyapon ko. Yan na ba? But to me, dili mo na kinahanglan pangayoon, attorney. Dili sa pangayoon sad. And Usa iyang also, binibigay. Char, Kung ikaw Tagalog. sad kahibaw ka nga imong ibuhat sad ang insakto, I don't think you have to seek validation from seek validation kay ngano man magdepende. Bashers will always be there. Yes. Bisag unsay imong buhaton sa Correct. I think even the saints had bashers. Correct. Hasta ang Ginoo ganin agay basher. Ginoo, Para nako bisag unsa pa na ilang i-bash nimo, basta limpyo imong kasing-kasing, nagpabili nimong integridad, limpyo imong konsensya, it doesn't really matter. Yeah. Okay, what matters is the time. Yes, and mabash na taaning Ate Inday. Mo nang ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani yung pulo mong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Sa 2 Corinto 8:7 ato mabasa. Kamo nga dato kayo sa pagtuo, sa panulti, sa kabalo, sa iyong tinguha sa pagtabang ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa buot kami nga magmahinatagon usab kamo nining pag-alagad sa gugma. Ang labing ligon nga baruganan ni Jesus mo kini, pag-alagad ug hatag sa imong isig kaingon kini. Ana mabasa diya sa Lucas 9:23. Ug miingon siya sa tanan, kung may buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya siyang kaugalingon. Magpasaan siyang cross sa tanang adlaw ug mosunod kanako. Kini nagpasabot nga dili sayo ng pagsunod kang Kristo. Unselfish decision ang gikinahanglan. Kalimtan nimo ang imong kaugalingon tungod ug alang siyang kausa. Adlaw-adlaw imong pagtahan sa imong kaugalingon, sa imong mga tinguha, sa imong mga ambisyon. Ang ikaduha mo ang imong pagpasan matag adlaw sa imong krus. Nan karon panguta na ang atong kaugalingon. Unsa man kita kamatinudanon sa atong tinguha nga mosunod kang Kristo. Anda man atong kalimtan ang atong mga kaugalingon. Si San Pablo mingon, puna ang inyong mga kaugalingon sa pagka manggihatagon. Kay sa Mateo 6:21 atong mabasa, kay hain gani ang inyong bahandi ato usab didto ang inyong kasing-kasing. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga naghatag kanato giya karong adlaw. Magampo kita. Langito nga man. Nasayod kami nga dili sayon ang pagsunod kami. Aba namo kining gipili tungod kay mao kini ang imong tawag kanamo. Dili kini namo mahimo kun dili mo kami tabangan. Busa panalangin ni kining among balaan nga tinguha. Amo kining gipangayo nagito nga man pinagi sa imong bugtong anak si Jesucristo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ng Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nang tapos sa itong tulumanon. Sa di pa ko magpasalamat, I would like to greet happy birthday to two very dear friends. One is Architect Mariel Aying Gonzalez. Happy birthday. And former Congressman Pablo John P.J. Garcia. Happy birthday to both of you. May you have more birthdays to come. Birthday. Ano pa happy birthday? Kumukanta ka. Ayaw lang. Kanta ko okay. Na, okay na sila ng bato. Ikanta na sila ng bato. Katuon ito ha. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodo Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, tumakaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond, ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. O si Attorney John Destacamento. Makikita ta ninyo
pagbalik ugma na sab sa tong programang Hello Cebu. May Buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu.